Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan kong guro at mga mag-aaral. Sa araw na ito ay ating pag-aralan ang tungkol sa interaksyon ng demand at supply. So, alamin natin ang kanilang interaksyon, no? So, ang pangunahing focus ng ating pag-aaral ay paano ba nagkaroon ng interaksyon ng demand at supply sa presyo, produkto, at sa pamilihan. So, yan ang ating pag-aralan. Ngayon, may mga gabay na tanong para mas lalo nating maunawaan ang tungkol sa interaksyon ng demand at saka supply. Una, ano ang tawag sa isang kaganapan ng pamilihan na kung saan ang dami ng demand at dami ng supply ay pantay? So yan ang ating pag-aralan o dapat nating sagutin. Ikalawa, ano ang maaring magaganap sa pamilihan kapag mas malaki ang dami ng demand kaysa dami ng supply? Ikatlo, ano ang maidudulot ng pagkaroon ng mas maraming dami ng supply kaysa dami ng demand sa pamilihan? Ano ang itinuturing na nagsilbi bilang tagapag-ugnay sa pagitan ng consumer at producer? Din, alin sa mga salitang nabuo ang may kaugnayan sa disequilibrio? So, aton ding alamin ano ba yung tinatawag na disequilibrio, no? So, dito tayo, suriin natin. So, kung dito tayo sa demand, kung gamitin natin ang batas ng demand, ang presyo ay may ditwirang relasyon sa demand o indirect relation sa demand. Ano ang ibig sabihin na ditwiran ang relasyon ng presyo sa demand? Ibig sabihin, kung mataas ang presyo ng isang produkto, mababa ang demand. Mababa ang demand kapag mataas ang presyo. Ito ay batay sa batas ng demand. Pero kapag mababa ang presyo, mataas naman ang demand, no? So, yan ang ating dapat maintindihan, no? Pero sa supply, baliktad naman. Ang presyo ay may tuwirang ugnayan sa supply o dami ng supply. Kapag mataas ang presyo, mataas ang supply. Kapag mababa ang presyo, mababa rin ang supply. Ngayon, kung ang demand at saka supply ay nagkatagpo, ano ang maaring maging interaksyon nila? O ano ang kanilang pagtutunggalian? O mayroon bang panahon na sila ay magkasundo? So, ginagamit ng mga economists ang tatlong paraan para mas makita ang ugnayan o interaksyon ng demand at supply sa pamilihan, para mas lalo nating intindihan ang ugnayan ng demand at supply sa pamilihan. So, gumamit ang mga economists ng tatlong paraan, no? So, ito ang pagsusuri sa graph, sa talahanayan, mga konsepto, kahulugan, mga batas, no, na dapat nating maintindihan. So, ang una, ito ang ugnayan ng demand curve at supply curve, no? So, ano ba ang demand curve o supply curve? So, ito ang kurba ng supply, ito taas, ito naman ang kurba ng demand, no? So, ano ba ang ibig sabihin ng ugnayan ng demand curve at saka supply curve? Okay. So, ito ang presyo, ito ang dami. So, may halimbawa na produkto. So, dito na porsyon ay tinatawag na kalabisan o sa English surplus. Dito naman kakulangan o shortage.
At dito naman ang tinatawag na equilibrio o pantay ang pamilihan. So, ang tanong, kailan nagkaroon ng kalabisan sa pamilihan o surplus? Nagkaroon ng kalabisan o surplus sa pamilihan kapag mataas ang supply, subalit mababa ang demand. Tandaan ninyo, kapag mataas ang supply, mababa ang demand, magkaroon tayo ng surplus. So, ibig sabihin, maraming na-supply na produkto sa isang pamilihan, pero kaunti naman ang bumibili. Kaya nagkaroon ng kalabisan sa pamilihan o sa market. Ngayon, paano nila yon may pantay? O paano yon malutas yung kalabisan? So, ang ginawa nila, kailangan nilang ibaba ang presyo ng produkto para mas marami ang ganyong bumili. Okay? Dito naman sa porsyon na ito, nagkaroon ng kakulangan kapag mataas ang demand, subalit mababa ang supply. Ibig sabihin, mas marami ang gustong bumili, ngunit kaunti naman ang supply. Kaya nagkaroon ng kakulangan. Ang ganito ding sitwasyon, ito ay nagpapataas sa presyo ng mga produkto. Kasi kapag malit lamang ang supply sa pamilihan, nagkaroon ng pagtaas ng presyo. Hindi tulad dito na kapag malabis ang mga produkto, nagkaroon ng pagbaba ng presyo. Ngayon, may pagkakataon na ang supplier at saka mamimili o consumer ay magkasundo sa presyong itinakda. Halimbawa, dito ang presyo ng produkto ng siopaw ay 30 pesos. Nagkasundo ang supplier at saka mamimili na sa halagang 30 pesos, 30 din ang i-supply at 30 din ang demand. So nagkasundo sila. Hindi tulad dito na 50-10, 40-20, 30-30, 20-40, then 10-50. Kapag 10-50, mataas ang quantity demand pero ang supply ay maliit lamang dahil maliit ang presyo. Tandaan natin na ang mga supplier ay mainggan yung mag-supply na marami kapag mataas ang presyo. Pero kapag mababa ang presyo, hindi sila mainggan yung mag-supply ng marami. Baliktad din sa mamimili. Kapag mataas ang presyo, kaunti lamang ang kanilang bibilhin. Pero kapag mababa ang presyo, marami ang kanilang bibilhin. So nagkaroon dito ng kakulangan. Tanda natin, kapag mataas ang quantity demand kaysa quantity supply, nagkaroon ng kalabisan o surplus kapag mataas ang quantity supply kaysa quantity demand. Nagkakaroon ng equilibrio sa pamilihan o pantay sa pamilihan kung nagkasundo ang supplier at saka mamimili sa presyo at dami ng produkto na ipagbili at bilhin. Okay? So, yan ang tinatawag na ugnayan ng demand curve at supply curve. So, ito tandaan na ninyo, ng demand curve ay nagpapakita ng quantity demand sa magkaibang presyo. So, if the prices increase, the quantity demand decrease. So, kapag tumaas ang presyo, bumaba ang dami ng produkto o serbisyong kayang bilhin. Kung ang presyo ay mababa, tumaas ang quantity demand. Kasi mas marami ang produktong kayang bilhin o serbisyong kayang bilhin. Sa supply curve naman, increase in price, increase in quantity demand. Tumaas ang presyo, tumaas din ang produkto o serbisyong kayang ipagbili. Kapag bumaba ang presyo, bumaba din ang quantity demand. Bumaba ang produkto o serbisyong kayang ipagbili. Ang punto na equilibrio sa pamilihan, ang quantity demand at quantity supply ay pantay. So, 30 pesos is equal to 30 supply at saka 30 demand. So, dito sa chart, makita natin na sa quantity demand na 10, sa presyo na 50, 50 ang sinupply. Sa quantity demand na 20, 40 ang presyo, 40 ang supply.
Pagdating dito sa 30 na quantity demand, 30 ang presyo, 30 din ang supply. So dito nagkaroon ng tinatawag nating equilibrium sa pamilihan. Dito naman nagkaroon ng surplus. Pagdating dito 40 ang demand, 20 ang presyo, 20 ang supply, 50 ang quantity demand, 10 ang presyo, 10 ang quantity supply. So ang posisyon na ito ay tinatawag na shortage o kakulangan. Okay? So ganyan. No. Itong tandaan, akin na ito na-explain. So dito naman tayo sa ikalawang paraan na ginagamit sa pagsukat ng interaction ng demand at supply. Ito ang supply at demand function. So ito ay mathematical equation para ating alamin ang equilibrium sa pamilihan. So una nating alamin ay ang halaga ng presyo gamit ang demand at saka supply function. So sa mga nakaraang video ay tinuturo sa inyo kung paano ba computein ang presyo sa demand gamit ang formula ng demand function at saka supply function. So dito may mga formula. So sa demand function, ito ay matematikong paraan para ipakita ang ugnayan ng presyo sa quantity demand. So ito ang formula, QD is equal to E minus BP. Quantity demand, E-intercept bilang ng quantity demand kung ang presyo ay P ay 0. So ang kaniyang simbolo ay minus sign, din B slope, change in quantity demand divided by change in price. So itong na simbolo ay delta o pagbabago, din presyo. Sa supply function naman, ito ang kaniyang formula, quantity supply, E-intercept bilang ng quantity supply kung ang presyo ay 0. So ang formula niya ay quantity supply is equal to E plus BP, no? So plus sign, then ang B ay slope, change in quantity supply divided by change in price, then pagbago din presyo. So kung sundan natin ang formula at lapatan natin ng mga figure, so ito ang lalabas, no? So quantity demand is equal to 30, P is equal to question mark. So quantity demand is equal to 60 minus 1P. So 30 is equal to 61P. 1P is equal to 60 minus 30. So 1P divided by or over 1 is equal to 30 over 1. So 30 divided by 1 is 30. So yan ang presyo. Sa quantity demand naman, so quantity demand is equal to question mark, then price is 30. So quantity demand is 60 minus 1P, then 60 minus 1 times 30. So 60 minus 30, 1 times 30 is 30. So quantity demand is 30. Then sa presyo para sa quantity supply, ito ang formula. Then dito naman sa quantity supply ang formula. So sa puntong ito ng equilibrium, so ang presyo ay 30, then quantity demand is 30, then quantity supply is 30. So nagkaroon ng equilibrium sa pamilihan. Okay. Ngayon dito naman tayo sa pagtatakda ng presyo. So kapag mayroong equilibrium, ang presyo o dami ng produkto o serbisyo sa pamilihan ay maaaring itakda. Ngunit mayroon ding pagkakataon na mas magkaroon ng paglaki ng supply samantalang hindi nagbabago ang demand, o kaya naman ay nagkaroon ng pagtaas ng demand ngunit walang pagbabago sa supply. So talagang mayroong ganong pagkataon na marami ang supply, hindi naman nagbabago ang demand, o walang pagbabago ang demand, o maliit lang ang pagbabago ng demand. Mayroon namang panahon na tumaas ang demand pero walang pagbabago sa supply, no? So kapag ganito ang sitwasyon, ang tanong, ano kaya mangyari sa pagitan ng mamimili at sa mga nagbibili? So ito gamitan natin ng graph. So paglipat ng kurba ng supply pakanan, subalit walang pagbabago sa kurba ng demand. So ito pakanan, no? So 20, 10, 30, 40, 60. So sa price na 20, the quantity demand is 30,
Din sa price na 10, the quantity demand is 40. Then nagkaroon ng 60 ang supply, no? Tumaas, pwedeng bumaba. Tumaas ng 20, pwedeng bumaba ng 40. Okay, so ating basahin. Sa makita natin sa graph, ang equilibrium presyo ay 20, no? Ang equilibrium dami ay 30. So 20, 30 na equilibrium. Subalit kung magkaroon ng pagtaas ng supply mula sa daming 30 patungan na po, may pinakita ng paglipat pa kanan ng kurba ng supply, samantalang dami ng demand na natili sa dami 30, ito tumaas ang supply 0 to supply 1, no? So nang hulugan na 30 lamang ang demand, samantalang 6 na po ang supply. Ito ang supply, pero ang demand ay 30 lamang, no? Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na disequilibrio. Hindi magkasundo ang dami ng ipagbibili sa dami ng bibilihin sa pamilihan. So ito ay yung tinatawag natin na surplus. Marami ang supply pero mababa ang quantity demand, huh? Kapag marami ang supply sa pamilihan, ang gagawin ng mga producer para yung supply sa pamilihan, kasi ito tumaas ang supply, ibaba nila ang presyo, no? So kung ating basahin na bababa ang presyo ng produkto o serbisyo upang may katang mamili na dagdagan kanilang binibili. Sa pagbaba ng presyo, tumaas ang demand, ngunit bumaba naman ang supply. So nagkaroon na rin ng tinatawag na panibagong equilibrium ng presyo na 10 at panibagong equilibrium dami na 4 na po. So sa pagbaba ng presyo, nagkaroon ng pagbabago ng quantity supply na naging 40. So gumalaw ang supply curve. Ito ang supply curve, supply 0, ito naman supply 1, no? So sa 20, 30, pero nung naging 10 na naging 40. Kasi nung naging 20, tumaas siya ng 60 na dami. So nagkaroon siya ng surplus. So ito na portion ay surplus ito. So para maubos ang dami ng produkto na surplus o labi sa pamilihan, kailangan ibaba ang presyo para mas maraming tao o maraming consumer ang bibili. Kaya nagkaroon ng panibagong equilibrium, no? Pinababa nila sa 10, so ito na nagiging 40 ang bagong equilibrium. So halimbawa, gumamit ng makabagong makinarya ang planta, nagdulot ng paglaki ng produksyon. So ang paglaki ng produksyon ay nanghalugan ng pagtaas ng supply kahit hindi nagbabago ang presyo ng produkto sa pamilihan. Kung walang pagbabago sa dami ng demand, magkaroon ng labis na supply na hantong sa pagbaba ng presyo. So ganyan kaganda kapag marami ang supply sa pamilihan, magkaroon ng surplus. Pero yan ay pabor sa consumer or sa mamimili, pero hindi yan pabor sa mga supplier, kasi hindi yan makapag-engganyo na magdagdag sila ng mga produkto sa sunod na pagkakataon, kasi marami nga hinto sila sa pagdagdag ng supply kasi marami. So kailangan pang pababain ang presyo para magkaroon naman ng bagong equilibrium, o ibig sabihin magkaroon naman ng bagong mamimili o dami ng mamimili na uubos sa kanilang produkto. So ang surplus, ito ay maganda sa tingin ng consumer, pero ito ay masama sa supplier. So para magkaroon ng equilibrium, so kailangan ibaba ang presyo para dadami rin ang mamimili. Okay? So sunod, paglipat ng kurba ng supply pakaliwa,
subalit walang pagbabago sa kurba ng demand. Okay. So, tingnan ninyo, mula 10 pesos ay naging 20. Then, 60, 40, 30. So, kung titingnan natin from, ito naman ang unang supply curve, ito naman ang ikalawang supply curve. So, kung ating titingnan, bumaba from 40 to 30. So, ating alamin ang kanyang kahulugan. No? So, makita sa graph sa itaas na ang equilibrium presyo ay 10 at ang equilibrium dami ay 4 na po. So, 10, 4 na po. Subalit kung magkaroon ng pagbaba ng supply mula sa daming 4 na po patungong 30 po ito. So, 40 to 30. Ang supply ay nagiging 40. Mula 40 naging 30. Okay. Nakikita ng paglipat pagkaliwa ng kurba ng supply ito. Samantalang dami ng demand ay natili sa dami ng 4 na po. Ang demand. Samantalang tatlong po lamang ang supply. So, ang supply ay 30 pero ang demand ay 40. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na disequilibrio dahil hindi nagkasundo sa dami na ipinagbili at dami ng bilhin sa pamilihan. Kapag may kakulangan na supply sa pamilihan, tataas ang presyo ng produkto o serbisyo. So, ang tawag dito ay shortage. So, kasi ang quantity demand ay 40, subalit ang quantity supply ay 30 lamang. So, nagkaroon ng shortage. So, dahil sa shortage, magkaroon ng pagtaas ng presyo. Ngunit, bumaba ang demand, subalit tumaas ang supply. So, ngayon, nagkaroon naman ng panibagong equilibrio sa presyong 20, then panibagong equilibrium dami na 30. So, dito nagkasundo ang supply at saka demand. So, ang solusyon lang kapag mayroong shortage, kailangan lang dagdagan ng supply para mawala itong shortage. No? So, halimbawa, nasalanta ng bagyo ang taniman ng mais sa gitnang Luzon na magdudulot ang pagbaba ng supply ng mais sa pamilihan kahit hindi nagbabago ang presyo nito. Kung hindi nagbabago ang dami ng demand, magkulang ang supply ng mais na hantong sa pagtaas ng presyo nito sa pamilihan. So, kapag bumaba ang supply ng mais, batay sa halimbawa, talagang tataas ang presyo nito sa pamilihan. Lalo na kapag ito ay palay. No? Sunod ang paglipat ng kurba ng demand pakanan, subalit walang pagbabago sa kurba ng supply. So, dito naman tayo sa quantity demand o pagbabago o paglipat ng kurba ng demand at saka walang pagbabago sa kurba ng supply. So, ito. So, kung ating titinan sa graph, ang ilong presyo ay 30 at ang ilong dami ay 30 po. So 30 ang presyo, then the quantity supply is 30, then the quantity demand is 30. No? Subalit kung magkaroon ng pagtaas ng demand mula sa daming 30 patong 50, so ang demand ay tumaas mula 30 patong 50. So ito ay demand 0, ito ay demand 1. So mula 30 nagiging 50. So nakita ang paglipat pakanan ng kurba ng demand. Ito pakanan, ito ang kurba ng demand. So, ang hulugan na 30 lamang ang supply samantala 50 ang demand. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na disequilibrio sapagkat hindi nagkasundo ang supplier at mga consumer sa dami ng ipagbili o bibilhin. So, kapag may labis na demand sa pamilihan, tataas ang presyo ng produkto o serbisyo. Siyempre, kapag mataas ang demand at kaunti ang supply, talagang magkaroon ng tinatawag na shortage. No? So, sa pagtaas ng presyo, bababa ang demand, ngunit tataas naman ang supply. Tumaas ang presyo, from 30 to 40, bumaba ang demand,
pero ito ay nakainganyo sa mga supplier kaya tumaas ang supply. So kung ating titingnan, nagkaroon naman ng panibagong equilibrio sa presyong 40 at 40 din ang supply at saka demand. So ito ang panibagong equilibrio. Ito ang unang equilibrio, ito din ang ikalawang equilibrio. Okay. So halimbawa, bago sumapit ang bagong taon, mataas ang demand para sa mga paputok dahil tradisyon na ito ng mga Pilipino. Kung hindi madagdagan ang supply ng paputok sa pamilihan, magkaroon ng kakulangan sa supply na hantong sa pagtaas ng presyo. So kung bagong sa bawat pagsalubong ng bagong taon, kapag dumami o tumaas ang demand ng paputok, subalit hindi nadagdagan ang supply, talagang magkaroon ng pagtaas ng presyo. So para masolve yun ay kailangan dagdagan ang supply ng ganong produkto. Sunod, paglipat ang kurba ng demand pakaliwa, subalit walang pagbabago sa kurba ng supply. So pakaliwa naman. So ito, kung ating tingnan sa graph, ang equilibrium presyo ay 40 at ang equilibrium dami ay 50. So ito 40 supply, then the demand o quantity demand is 50. Subalit kung magkaroon ng pagbaba ng demand mula sa daming 50 patungong 30, so from 50 itong demand 0 patungong demand 1 na 40, samantala ang dami ng supply na tili sa daming 50, magkaroon ng labis na supply sa pamilihan. So magkaroon na naman ng surplus sa pamilihan. Nahulugan na 30 lamang ang demand, samantalang 50 ang supply. Ganitong sitwasyon ay tinatawag na disequilibrio dahil hindi nagkasundo sa dami ng ipanagbili at dami ng bibilhin sa pamilihan. So kapag may labis na supply sa pamilihan, kailangan ibaba ang presyo. So ito nakita ninyo na from 40 naging 30 na lamang, no? Then magkaroon din ng panibagong equilibrio, magkasundo na ang supplier at saka consumer sa 40 na quantity supply at quantity demand sa halagang 30. Okay. Halimbawa nito ay kung hindi na uso ang estilo ng isang damit, bababa ang demand nito, ngunit kung hindi naman nagbabago ang dami ng supply, magkaroon ng kalabisan sa pamilihan. So ang pangyarito ay maghudyat upang bumaba ang presyo ng produkto sa pamilihan. Sa pagbaba ng presyo, asan namang tataas ang demand para dito. So talagang ang presyo ang unang makaepekto sa pagtaas o pagbaba ng quantity supply at saka pagtaas o pagbaba ng quantity demand, no? Number 1. Pero may iba pa namang faktor o mga salig na nakaepekto, pero number 1 talaga ang presyo. Sunod, ito magkasabay na paglipat ng kurba ng demand at kurba ng supply. So nagkasabay sila. So kung titingnan ninyo sa presyo ay 50, then 30, the zero supply is 30, then the supply 1 is 60. Then the demand is 30, then the demand 1 is 60. So kung ating titingnan, ito ay nagpapakita ng tinatawag nating equilibrio. Ibig sabihin, nagkasundo ang mamimili at saka nagbibili sa halagang 50, sa una 30. Nagkasundo sila. Nung tumaas ang quantity supply, nagkasundo pa rin sila sa presyo. So ang presyo ay hindi nagbabago. Ang quantity supply at saka demand ang nagbabago, pero puro sila nagkasundo. Nasa halagang 50, magkasundo sila sa quantity supply na 30 at quantity demand na 30. Nung tumaas, nagiging 60, nagkasundo pa rin sila sa halagang 50, no? So halimbawa, kung tataas ang demand para sa hamon,
sa pagsapit ng Kapaskuhan kasabay sa pagtaas ng supply nito bilang paghanda ng nagmamanufaktura ng hamon, pantay ang dami ng demand at supply. Ang pangyayari ito ay magdudulot ng pagtaas ng demand at supply sa hamon, ngunit dahil walang kalabisan kaulangan sa pamilihan, hindi magbabago ang presyo. So ito ang talagang tinatawag na equilibrio sa pamilihan. So ito ang laging nais mangyari sa pamilihan, kahit sa pamilihan sa daigdig, na magkaroon talaga ng equilibrio. Ibig sabihin, walang yung tinatawag nating malungkot, no? Sa side ng supplier at saka consumer. Lahat sila ay satisfy na nagkasundo sila sa isang halaga. Ang dami ng supply at saka demand ay pareho, no? Walang pagbabago sa presyo kahit tumaas ang supply, pero tinutumbasan naman ang dami ng quantity demand. So ito ang maganda sa isang pamilihan, pero talagang hindi maiwasan yung pagkaroon ng surplus at saka shortage. So tandaan ninyo, nagkaroon ng surplus sa pamilihan kapag mataas ang quantity supply kaysa quantity demand. Ang solusyon, ibaba ang presyo para maging pantay uli ang pamilihan. Nagkaroon din ng shortage sa pamilihan o kakulangan kapag mataas ang demand subalit mababa ang supply. Para malutas ang ganong suliranin, kailangang dagdagan ng supply. Okay? So yan lang ang tungkol sa interaksyon ng quantity supply o supply at saka demand. So sana ay ating nasagot yung mga katanungan. So balikan natin ang mga katanungan. Ano ang tawag sa isang kaganapan ng pamilihan na kung saan ang dami ng demand at dami ng supply ay pantay? Ang tawag nito ay equilibrio. Ikalawa, ano ang maaaring magaganap sa pamilihan kapag mas malaki ang dami ng demand kaysa dami ng supply? Ang tawag dito ay shortage o kakulangan. Number 3, ano ang maidulot ng pagkaroon ng mas maraming dami ng supply kaysa dami ng demand sa pamilihan? Nagkaroon tayo ng tinatawag na surplus. Din ika-4, ano ay tinuturi na nagsilbing bilang tagapag-ugnay sa pagitan ng consumer at producer? So ito ang presyo. So talaga ang presyo ang siyang tagapag-ugnay sa pagitan ng consumer at producer, no? So alin sa mga salitang nabuo ang may kaugnayan sa disequilibrio? So yung tinatawag nating surplus at saka yung tinatawag nating shortage, yan ay tinatawag na disequilibrio. Kailan yun mangyari? Yung surplus kapag mataas ang quantity supply kaysa quantity demand. Ang shortage naman kapag mataas ang quantity demand kaysa quantity supply. Okay? So sana ay may natutunan kayo sa paksa natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw po sa ating lahat.